Sahod ko is net payable, pumapalo ng negative 5,767.77 yung ang aking net payable. Kumbaga, nag-negative ako sa unang sahod ko. Ngayong pagbabalik ko from the vacation. May seepage, yung parang may singaw ng langis dyan. Ibig sabihin may singaw yan. Okay. Check natin ito. Ito yung pinalitan ha, yung belt. At ito yung belt tensioner. Ito, yung biyahe na yan. Total loaded miles, total empty miles. Sa Canadian ha, loaded at empty miles 1,883.5 Canadian. Yan, current CDN. Yan. Tapos ito yung US miles ko. Current US miles, yan, 1,168.7. Pumapalo ako guys ng 3,050 miles. Tapos nag-gross ako ha. Yung gross na ginawa ko nitong tatlong biyahe na to, total pay of 6,664. Yeah. Time to wake eh. Wake up. Pasarap ako ng tulog ah. Alas 8 na ng umaga. Guys, good morning. Yan. Pasarap tayo ng tulog. Buwan t-shirt ko rito. Ay, at least kahit pa paano nakaano na tayo mga idol. Labas na rin tayo. Dito na tayo sa kalsada ulit after ang liwanag. Sakit sa mata yung liwanag. After ito, kwentahin na lang natin kamo mula dumating ako ng linggo doon sa Winnipeg. Umalis tayo kahapon, Lunes ba yun? Lunes kahapon, ano ba ngayon? Wednesday ngayon. Ibig sabihin, pumalo ng 9 days din yung stay ko sa bahay. Bakasyon. Parang nagbakasyon din ako ng 1 linggo sa bahay. Tupin muna natin to guys. Bagong lahat. Magtupi muna tayo ng higaan para sa ganun malinis, tignan. Alam nyo guys, kasi kapag nagtutupi tayo ng higaan natin, sabi ng asawa ko, kapag malinis ang bahay mo, higaan mo o pwesto mo, ibig sabihin makakapag-isip ka ng maayos kasi hindi magulo eh. Kumbaga sa diyan nagre-reflect yung mo eh. Yung mo sa sarili mo kung gaano ka kasinop. Pag magulo ang tulugan mo, pag gising mo hindi ka nagtutupi. Aalis ka, papasok ka sa trabaho. Pagbalik mo, ganun na naman kadumi. So ang mangyayari niyan, ganon at ganon, parang ang gulo ng bahay mo, magulo rin ang utak mo. Paliwanag niya, kaya tuloy.
Hindi ko naman style yung magtupi-tupi noon. Eh siyempre, lalaki tayo eh. Paano? Tupi-tupiin din natin ang tulugan natin. Para sa ganon, maaliwalas lahat. Huwag nating hayaang tenga dyan yung natin. Mga dapat ayusin, linisin. Yan. Matupi lang eh, okay na yan. Napasarap ang tulog ko, maliwanag na pala. Alas 8 na ng umaga. Masakit ang mata yung liwanag. Ayan. Painit muna ako ng mainit na tubig at magkakape tayo mga idol. Kape naman tayo paminsan-minsan. Gigising din naman natin para mabungaran tayo. After 45 days guys na paghahantay natin mula nung nagbakasyon. Tapos yung buwan ng buwan ng May, the whole month nasa Pilipinas tayo. June, which is yung last month, ayun, nagtrabaho ko ng buong buwan na yon. July ngayon, which is ang petsa ngayon is July 10. At ang ginawa ko ng June 1 to 15, ngayon ko sasahurin sa 15 ng July. Yun nga, sa mga nakasunod sa atin sa previous video vlog natin, sinasabi natin doon, after 45 days muna bago ako sasahod. Kumbaga popondo ka muna kasi hindi nga tayo nagtrabaho ng buong buwan ng May kasi nasa bakasyon tayo. Kaya parang pumondo ulit ako, walang income, kaya 45 days. Tatanggap ko yung guys, statement ko sa Torque kahapon lang. Nila binigay ng gabi. Wala guys, ang sahod ko is net payable, pumapalo ng negative 5,767.77 yung ang aking net payable. Kumbaga nag-negative ako sa unang sahod ko ngayong pagbabalik ko from the vacation. Kasi marami akong binayaran sa Torque para sa mga nakasunod, no? Di ba nagpa-safety ako ng truck at may repair. Bali pumalo siya ng 7,000. Sa Torque lang yun, $7,000 yung repair ng truck ko. Tapos kasama na rito yung deduction ko, which is highway use tax, insurance, plate and registration fees, payment received from owner operator, repair maintenance. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo, satellite health insurance. Syempre kasama rin dito yung DEF at saka fuel, yung diesel purchases natin para sa truck. Wow! Ang nagawa ko lang na miles or nagawa kong biyahe sa statement period na to, which is ito nga, 2098A as of 2024 June 15. Ito yun, yung paycheck ng June 1 to 15. Trip pay, nakita nyo, tatlo lang yan, nandyan yung date. A10, A12, A15. Kasi yung truck ko nung from 1 hanggang 9 ng June, nasa shop noon. Ginagawa pa nila yon, nasa sinisafety nila tsaka rin yung repair. Yan. At ang mileage na nagawa ko guys noon sa tatlong biyahe na yan, total loaded miles, total empty miles. Sa Canadian loaded at empty miles 1,883.5 Canadian. Yan, current CDN. Yan. Tapos ito yung US miles ko.
Current US miles, yan, 1,168.7. Pumapalo ako guys ng 3,050 miles. Tapos nag-gross ako yung gross na ginawa ko nitong tatlong biyahe na to, total pay of 6,664.70 yung tatlong biyahe na yon na kinita ko. Ngayon, yung 3,050 miles na nagawa kong yon, 6,664 divided by 3,050 miles. Kalis pumapalo pa rin ako guys ng $2.18. Yun. Kahit paano naman. Mas maganda pa sana kung guys, kung naka at least 5,000 naka 5,000 miles ka. Ito lang to ang tawag nito, tatlong biyahe lang to 3,000 plus miles lang to Yes! But anyway, yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito, negative na ako. Wala na akong sasahurin. Which is, yung net payable, mayroon pa sanang 1,180. Ayun. Kaso nga lang, dahil may balance ako, may less previous balance owing ko. Dahil nga sa pagpapagawa ng truck at saka safety na 6,948.40 or sabihin na lang natin $7,000, ibinawas yung ibabayad sana sa aking 1,180.63. So ngayon ang utang ko na lang sa torque is negative 5,767.77. Actually pwede kong ipakiusap sana to, kahit bawasan lang muna ako ng mga 500 kasi siyempre alam nyo, wala naman tayo, nag-antay pa tayo. Pero hindi na, hinayaan ko na lang na kaltasin nila yon. Kumbaga sa mayroon pa naman tayong naitatabi. Mayroon pa tayong naitatabi na konti para sa ating personal na gastusin, pangangailangan. No guys, no? Siyempre, pang grocery sa pamilya. Pambayad sa mortgage, house insurance, property tax, car loan, car insurance, ano pa ba? Water, hydro, yung mga usually pinagkakagastusan ng isang household o isang pamilya sa Canada, yon yung mga kailangan ko na lang i-provide for sa family. Kumbaga sa personal ko na yon. Pero ito sa sahod ko sa idediretso ko nang ibabayad sa truck. Meron pa naman konting natitira sa naitatabi natin. Kumbaga sa may naitabi naman tayo. Hindi naman tayo yung tipong guys na waldas. Kaya yun nga, madalas kong sinasabi, kapag maganda-ganda ang kita ngayon, hindi mo rin masasabi sa susunod kung maganda ulit. Kaya kapag okay ngayon ang kita, magtabi na tayo. Upang sa ganun, meron tayong dudukutin. Pero at least kahit paano guys, no, nakabawas na ako. Sa susunod na sasahurin ko, which is yun yung June 16 to 30, yun ang sasahurin ko nitong katapusan. July, July 30. Always 1 month ahead ang nakuha nyo, ibig ko sabihin, kasi siyempre yung June 1 to 15, yun ang sasahurin ko ngayon 15 ng July. Bali 45 days kapag nagsisimula ka pa lang, kapag wala ka pang pondo. So 16-30 ng June, sasahurin ko na ngayon nitong July 30. Tapos yung July 1 to 15, yun yung sasahurin ko ng August 15. Yun, dire-diretso na ang sahod ko nun. Hopefully makarecover. Tulungan niyo ako guys mag-pray, makarecover. At sana bumalik ganda ang biyahe para sa ganun makakabiyahe tayo dire-diretso. At yan, papunta tayo sa ating dideliveran.
At ang current location natin ngayon guys, nandito tayo sa Alexandria, Minnesota. Ayan, bababayin ko lang ito. Tapos i-check natin lahat, pre-trip. At pagkatapos larga na tayo. But of course, magkape muna tayo. Kaya kagigising ko. Hindi naman ako nagmamadali mga idol, no? Hindi naman ako nagmamadaling bumiyahe. Kasi malapit na rin lang naman ako eh. Mga 7 hours drive na lang. Alas 8 pa lang naman ng umaga. Dito. Okay, alas 8 ng umaga pa lang. Andun na ako mga alas 4. Ang delivery ko naman nito eh bukas pa ng alas 5 ng umaga. So pag nakarating ako ngayong gabi, makakatulog ako 12 hours o 10 hours bago ako mag-deliver. Okay, pagkatapos nun, mag-aantay ulit tayo ng pangarga kung anong sasabihin nila pagka-deliver. Magkape muna tayo. Alright, pagkatapos magpe-pre-trip at simulan na natin ang biyahe natin. Biyahe. Simulan natin ang journey ng Lakay Tracker. Pero guys para sa mga nakasunod, masaya pa rin ako kasi alam nyo kung bakit grateful pa rin ako. At least kahit pa paano, nakakabawas ako ng utang ko. Yun yung number 1 dito eh. Yung utang. Mabawasan mo yung utang mo kasi yung utang, hindi mo yun dapat kalimutan. Kapag utang yan. Yan. Ako yung isang tao, yung tipo ng tao na hindi ko nakakalimutan yung utang ko. Kaya kapag utang mo, dapat mong bayaran yan. Walang walang exemption yan. Mapasalamat na nga lang ako dahil kumbaga sa ginawa nila yung truck na pwede kong gawing ganito, yung bang kaltas-kaltas. Sa iba, baka hindi mo pwedeng ipakaltas. Alam mo yan? Yung mga na yon, yung mga parts, materials na yon na inilagay sa truck ko ng torque kasi sila nagkabit. Sila muna bumili yon. Sila muna bumili bago sila muna bumili tsaka ako nabayaran. Kumbaga pati labor ginawa na nila. Yun din yung I'm still grateful, no? Kasi yun nga guys eh. Yun yung point ko dun eh. Ginawa nila yung truck ko, no? Sinafety nila yung truck ko. May nakita silang hindi maganda, ginawa nila lahat yun hanggang sa okay na naman itong truck ko ngayon. Nawala muna akong binitawang kahit na 5 na dollar na ibinigay sa kanila. Bumiyahe na muna ako. After biyahe, tsaka na ako magbabayad. Katulad nito, wala pang interest yun. Kumbaga sa kung magkano yung bill ko talaga na babayaran sa torque, yun talaga. Kumbaga sa walang nakalagay ng interest. Yung hindi yung tipong ito $7,000, mayroong interest yan kung hindi mo mabayaran agad, 'di ba, guys? Mayroon siyang mag-accumulate ito ng interest, ano? Hindi po pwedeng walang interest. Yung iba ganyan. Kumbaga sa gagawin namin itong truck mo, wala kang perang maibabayad. So ang mangyayari niyan, abunuhin muna namin yung parts, labor, shop supply, at kung ano-ano pang gagamitin namin sa pagpipix ng truck mo. Wala kang gagastusin muna. Kami nang bahala. Bibilhin na namin ng parts. Ikakabit namin sa truck mo. Pagkatapos bumiyahe ka na. Yung ginastos naming $7,000, wala kang babayarang interest doon. Kung magkano yung bill na ibibill sa'yo, yun na yun. Yun ang kagandahan sa isang company, guys. Kaya salute din naman ako sa Torque Enterprise eh. Kasi kahit papano, wala ka munang bibitawan. Ganito dito sa Canada, guys. May mga ganito dito sa Canada. Hindi lang Torque Enterprise company ang gumagawa ng ganito. Alam ko maraming mga lalaking company. Kumbaga sa tinutulungan din naman nila yung kanilang driver, yung kanilang owner operator para makabiyahe.
Hindi ko lang alam sa Pilipinas kung nagpagawa ka ng truck mo, pag nandun sa kasa o nandun sa shop, sa mekaniko, bago mo ilabas yung truck mo, automatic, paglabas ng truck mo, kung magkano yung bill na ginawa, babayaran mo, yung paggawa nila kasama na labor, bayaran mo muna yon bago nila ibalik sa'yo yung susi para makaalis ka doon. Dito sa Canada, iba ang sitwasyon. May mga company, guys, may mga company rito sa Canada na talagang tumutulong din. Yun din ang kagandahan. Kaya hindi ka talaga maano rito. Hindi ka talaga masasabing talagang magiging pulubi rito. Hindi. Ang mangyayari talaga dito parang bibigyan ka pa talaga ng chance. Oh, yun ang kagandahan dito. Kaya maganda rin dito sa Canada. Maganda sa maganda. Maraming benefits. But anyway, yung mga benefits na yan, tsaka na natin pag-usapan. Kumbaga, sa susunod na content na lang natin pag-usapan yung benefits na yan, guys, no? Hope naintindihan nyo yung ibig kong sabihin kasi iba yung content natin ngayon. Yan. Magkakape lang ako at pagkatapos iikot tayo sa baba. Ikutan natin yung ating truck para sa ganun para sa pre-trip. Tapos larga na tayo. Whew. Guys, kape. Alright guys, tara, babay na natin. Mag-inspection na tayo, mag-pre-trip na tayo. Para makalarga na rin tayo. Mabot din ako ng 12 hours sleeper berth dito. Nakatulog ko ng 12 oras mula nung paginto ko gabi. Tara. Okay. Siyempre, first of all, i-check natin yung gasolina yung natin, yung langis natin sa makina. Ay, bagong umaga. Yun. Alright guys, of course, first thing first, syempre galing sa safety ang truck, check natin underneath, baka may tumutulong langis dyan. So far naman guys, malinis ang malinis ang ilalim natin, walang spot ng tulo dyan, indicating na walang naglilik. Tapos syempre yung mga makina na dyan, dapat makita natin, malalaman mo naman kung parang may seepage, yung parang may singaw ng langis dyan. Ibig sabihin may singaw yan. Okay, check natin ito. Ito yung pinalitan yung belt. At ito yung belt tensioner. Ito na pinalitan. Sa Volvo na to guys, sa Volvo na to 3,300 ang ginastos natin dyan, kasama itong na to, itong air cooler. Ito yon, nakakabit dito. Ito katabi yan ng guys, katabi ng radiator. Ito yung radiator, malaki. Ito yung air cooler. Kasi i-ginugol ko kung ano yung air cooler. Nakatabi yan ng radiator, magkatabi sila. Yan. Alright. Ano ba? Of course, check natin ang ang langis-langisan natin. Syempre, bago tayo lumarga. Para kung mag-refill tayo. May level yan guys Kaya kung nakikita natin, sana makita natin yung level niyan, na nakakita nandyan yung max. Ito rin yung parang ito yung dipstick. Ito yung minimum. Nakita nyo yung pinakadulo na parang bitak na yan. Huli makita natin. Yan.
parang may ano. Yan ang low. Ito yung max. Dito sa banda rito. So mahaba yan. Okay. Ayan, nasa max pa rin. Nakita natin yung kung saan yung hindi yung hanggang doon lang yung dulo. Yung pinakamalaking yan lang, hanggang yan lang, yan yung yung level ng ng engine natin, engine oil natin. Dito lang din naman natin makikita yan. At mali yung sinabi kong diyan lang natin makikita. Makikita rin natin yan doon sa guys, doon sa loob ng truck ito. Pakita ko sa inyo. Okay. Pakita ko sa inyo kung saan natin makikita. Dito sa dust natin Okay. Vehicle info. Truck data. Baba tayo sa truck data. Sana makita natin. Kasi may parang salamin na nagre-reflect yung truck data. Yan. Ayan, nakikita natin nakita natin maliwanag. Sa Volvo, dito mo makikita yung mga truck data niya, diagnostic, vehicle diagnose, engine oil level, general info, life vehicle tools, remote update. Ito, pangalawa, engine oil. Yan, engine oil yan guys. Hopefully makita natin kasi may nagre-reflect kasi yung maliwanag masyado. Makikita natin kung hanggang saan yung level niya. Ayan yung engine oil level niya. Ayan, nasa max pa tayo. Kapag pababa ng pababa yan, pupunta yan sa mauubusan. Ayan. Ganon din yung coolant niyan. Lalabas ang ng stop para sa ganon mag-refill ka ng coolant level. Stop. Ayan. Alright, kunin ko na yung aking pamukpok, martilyo. Martilyohin natin ang mga gulong. Magpapalit na naman ako ng gulong ng guys sa harapan tignan mo. Isang taon na ito. 1 month, 1 year mahigit na ito. Kasi last year ko na ginamit ito. Pudpud na tong side na to. Sana hindi ako masabugan. Hopefully hindi naman. Okay. Sa kabila. Ikutan natin yung coolant natin yung guys. Ganon din. Mali yung tabas ng niya Dapat sa gitnang napupudpud dito sa side. Ba't kaya? Coolant. Okay, nabawasan yung coolant ko. Magre-refill na ako. Dadagdagan ko na lang yan pagka pag may pagkakataon tayo. Okay pa naman yan Okay. Ito kasi nagpa-change oil din tayo. Pinalitan pati filter. Malinis pa. Alaga lang sa truck. Makakaraos din tayo lahat-lahat ng mga gastusin. Okay. Start na natin yung truck guys. I-check natin yung tunog ng engine natin o makina. Siyempre pinalitan yung mga kung ano-ano dyan sa loob yung mga belt, tensioner. At check na rin natin yung ilaw. Start na natin. Okay.
Smooth guys, smooth. Smooth. Okay. Ikutan na natin, inspectionin na natin ang truck at saka trailer. Importante kasi ang inspection guys ilaw yan, ilaw natin ha. Lahat, ayan. Lahat dapat ma-check natin yan, dapat gumagana lahat yan. Importante kasi may inspection natin to kasi kapag hindi natin may inspection to mga to, baka bigla tayo ma-pull over wala tayong kaalam-alam. At least ngayon may pagkakataon pa tayong ipagawa ito kung magawa. Yan, number 1 din ito guys, kailangan tuwing umaga tignan mo yung load mo. Baka mamaya may nagbiro sa pinutol na tapos na. At least dito pag pinutol, kung may mga cameraman sila dito, masasabing dito nga nangyari yun kasi natulog ka kagabi, no? Natulog ka dito, hindi ka pa umaalis. Makikita naman nila sa logbook mo na yun na yung truck mo hindi pa gumagana. Kaya importante yan para kapag nakita mong naputol, report mo na agad. Wala ka naman magagawa na natutulog ka kailangan mo matulog. Kaya ang mangyayari lang sa'yo, pag naputol yan, sasabihin mo, titignan nila kung binuksan yan o pinutol lang. Pwede naman ganun mangyari kasi may video kung may camera dito. Okay. Okay pa, ilaw sa baba hanggang sa taas yan, gumagana sila. Wala akong problema sa ilaw ko. Okay, temperature 0 set point, 6 on box. Okay. Alright guys, ligpitin ko na lahat. Tapos lumarga na tayo. Alright mga idol, that's it for now. Okay, magpre-prepare lang ako guys at aalis na ako. So paano? Hanggang sa muli natin pagkikita. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang panunod sa video vlog nila kaya at least nakita nyo sa mga nakasunod sa akin, sa sumusubaybay sa akin, nakikita nyo kung ano yung buhay ng isang owner operator or truck driver dito sa Canada. Yan. Pag nagustuhan nyo yung video vlog natin guys, kindly share para sa ating lahat. Thank you very much. Ingat kayo lagi dyan. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Trucker.